Ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Hesukristo. Ikasyam na kabanata ng Juan. Pinagaling ni Hesus ang isang bulag. Sa paglalakad ni Hesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula nang ipinanganak. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Rabi, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Hesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang may araw pa. Darating ang gabi kung kailan wala nang makakapagtrabaho. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Hesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Hesus sa bulag, "Pumunta ka sa imbakan ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang Siloe ay sinugo. Pumunta nga ang bulag, naghilamos doon at pagbalik niya ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakakita sa kanya noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nakaupo at namamalimos?" Sumagot ang ilan, Iyan nga. Sabi naman ng iba, "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita ang dating bulag, "Ako nga po iyon." "Paano kang nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Hesus ang gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, 'Pumunta ka sa Siloe at maghilamos.' Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam." Sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Hesus ng putik at pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakakita, kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahira niya ng putik ang aking mga mata. Ako'y naghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Hindi maaaring magmula sa Diyos ang taong iyon sapagkat hindi niya ipinapangilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, Paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa. Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya? Dahil pinagaling niya ang iyong mga mata." "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag na ngayon nakakakita na. Kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Anong nangyari at nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Alam naming anak namin siya at alam din naming siya'y ipinanganak na bulag. Ngunit hindi po namin alam kung ano ang nangyari at nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na pong tanungin ninyo. Nasa hustong gulang na siya. Makakapagsalita na siya para sa kanyang sarili." Ganito ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil sa kanilang takot sa mga pinuno ng mga Hudyo, sapagkat pinagkaisahan na ng mga Hudyo na ang sino mang magpahayag na si Hesus ay Kristo ay ititiwalag sa sinagoga. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y nasa hustong gulang na, siya na ang tanungin ninyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa ngalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong iyon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag, subalit ngayon nakakakita na." Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niya pinagaling ang iyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang nilait, "Ikaw ang alagad niya. Kami mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon ay hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Iyan nga po ang nakapagtataka.
Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Ngunit, pinapakinggan niya ang mga sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanyang kalooban. Mula pa nang likhain ang mundo ay wala pa tayong nabalitaang nakapagpapagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. Sumagot sila, ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kailangang itiwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay tiniwalag ng mga Pariseo, kaya't nang matagpuan niya ito, kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Siya ay nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon. Wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol, at nang sa gayoy makakita ang mga bulag, at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang Pariseo na roon, at siya'y kanilang tinanong, ibig mo bang sabihing mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit, dahil sinasabi ninyo makakakita kayo, mananatili kayong may sala.